Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa gabi pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano po ba magkabit ng doorknob? Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Sa pagkakabit po ng doorknob, no, ang unang-una pong dapat yung gagawin, magmula po dun sa ilalim ng pinto, magsusukat po tayo ng 100 cm. Ayan po, kung inyo pong makikita, 1 meter po is equal to 100 cm. So, yan po ang standard height ng ating mga doorknob. Yung very common po yan, yung ganyang height ng ating doorknob. Ito na po ngayon yung laman ng ating doorknob, no? Tinanggal na po natin siya sa kanyang lalagyan. Bali sa doorknob po natin, yan, may dalawang klase po ng doorknob tayo. Yung isa po yung mahaba yung tangka, yung isa po ay pabilog. So, ito po, yan po ang laman ng yung box ng ating doorknob. Yan po ang kanyang mga accessories. Ito po yung kanyang susi. Ito po yung tanggal ng lock dito. May pinaka-importanting bagay po sa loob ng box ng ating doorknob na wag po natin basta-bastang itatapon. Yung iba po kasi pagbukas tinatapon lang yung mga nandun sa loob. Pero may importanteng gamit po yan. Ayan po. Kung inyo pong makikita, ito po, may instruction dyan kung paano gamitin, kung paano magbutas ng ating doorknob. So nakalagay dito, ayan, from the edge, ibig sabihin po niyan, magmula doon sa kanto, magmula po yan doon sa kanto ng pinto, yan, magsusukat ka po hanggang dito. So, kung kayo po ay walang metro, yan po, may nakalagay 70 mm magmula doon sa kanto. Ayan po. Ayan po. Ganyan po. Kung makikita nyo, magmula doon sa kanto, hanggang dito po sa gilid, susundan nyo lang po yung instruction. So, napakahalaga po ng papel na ito. Huwag po basta-basta yung itatapon kasi nandyan po yung pinaka-guide natin kung paano tayo magbubutas. Yung pinaka-sentro po na yan, itong area na to, yan, yung area po na yan, yan ang pinaka-sentro ng ating butas ng ating doorknob. So, simulan na po natin, magbubutas na po tayo. Ayan po, kung inyo pong makikita, ito na po yung binutasan natin ng hulso. Yan po ang pinaka-sentro, yan yung kanina nating sinukatan na 2 3/4. So, ito po ang sentro ng ating doorknob. Tip lang po sa inyo mga kapatid, lalo na po dun sa mga bumibili ng mga pinto na mga ready-made na po, yung nabibili po sa Sash, no? Lagi po nyong tatandaan, pwede nyo pong pabutasan yan doon bago nyo po ipa-deliver sa inyo. Pabutasan nyo na po para hindi na po kayo maghahanap ng magbubutas, magkakabit na lang po ng doorknob. Isa pa po na tip, pagka nagbubutas po kayo nito, huwag nyo po agad patatagusin sa likod. Ito. Yan. Huwag nyo pong patatagusin agad rito. Kasi pag pinatagos nyo po yan dito yan, ang mangyayari, yung likod niyan mawawasak. Ang gagawin po niyan, guguhitan po natin ulit yan. Tapos dito naman po bubutasan. So, ito po, nandito na po tayo sa loob ng pinto. Yung sa loob na side ng pinto. Kung inyo pong makikita, may butas na rin po yan. Yan. Kung inyo pong maaninag, konti na lang po, tatagos na po siya. No? Lagi po nating tandaan, magmula dito sa gilid, hanggang dito sa may pinakasentro, 2 3/4 ang distansya po niyan. O 7 cm. Ayan. O, ayan po mga kasama. Tinulungan po tayo ni Foreman Angkla. Foreman Nilo po. Nakita niya po kasi wala akong kasamang maghahawak ng camera, kaya nag-offer siya na tutulong. Ayan po. Yan po ang kagandahan pag marami kang kaibigan. May tutulong sa'yo. Yun na. So, doon po sa mga kapatid natin na nagtatanong paano daw po kung wala silang barena, kung wala daw po silang hulso, ano daw po ba ang pwede nilang gamitin? May mga kasama po tayo mga karpintero na minsan po kapag walang magamit na barena, ang ginagamit po nila ay pait. Kung meron po kayong makikita pait na nakapa-letter C, pwede po yun. No?
Ayan po, kung inyo pong makikita, yan, nabutas na po natin. No, nabutas na po natin yung pagpapasukan ng pin. So, susubukan po natin kung kasya na ba. Ayan. So, ayan po, kasya na. Kung inyo pong makikita, pasok na po yung ating pin. Yun po, lagi ko pong ipapaalala sa inyo, no? Pag kayo po ay bibili ng pinto na ready-made, no, hindi po ako magsasawang paulit-ulit na ipaalala sa inyo. Pag bibili po kayo ng pinto na ready-made, pag sa mga SAS, pabutasan na po ninyo. No, kasi kung inyo pong makikita, medyo mahirap po talaga, lalo kung hindi po kayo sanay sa ganitong gawain. Medyo mahirap po para sa inyong pagbubutas ng pinto. So, lagi kong ina-advise, pabutasan na po. So, ang isa pa po sa pinaka-importante dito, pag naipasok nyo na po na ganyan, ang gagawin po, guguhitan. Itong area po na to, yan. Dapat po, ito po, area na to, yung gilid po ng pinaka-pin niya, guguhitan nyo po. Tapos, papaitan. Papaitan po yan. Para po, itong plate niya na to, stainless, nakalubog po siya doon sa gilid ng pinto. Hindi po siya nakaangat. Kasi pag ito po nakaangat, malaki po ang chance na ito po ay sasabit sa basyada ng hamba. Kaya dapat po ito nakalubog. Kaya guguhitan po. Ayan. May guhit na. Ayan po mga kasama, kung inyo pong makikita, no, nabutasan na po natin siya, napaitan na. So ito, ipapasok po natin. Dapat po, ito pong side na to, nung kanyang plate, dapat po ay nakalubog yan dito. Kaya, kinailangan po nating paitan. So ngayon, ilalagay na po natin, tapos i-screw na. Yan, salamat po sa inyong pagsama sa akin. Salamat po at kayo po ay patuloy na nariyan sa aking pagbabahagi kung paano po kami nagkakabit ng doorknob. Yan. Ito po, kung ang mabibili nyo po na pinto ay may butas na, kayang-kaya nyo na po to na DIY, no, do it yourself. Kayang-kaya nyo na to, nyo na itong gawin. So ngayon ito na po. Ayan na. Naikabit na po natin. So ipapasok na lang po natin dito yung mismong pinaka doorknob natin. Ito po, yung doorknob natin ay magiging dalawa pong klase yan. Ito. Lagi nyo pong tatandaan, itong part na may susi, ito po yung laging nasa labas. Ito po. Siya po yung laging nasa labas. Ito yung susian. Tapos ito naman po, yan yung pinipindot pag naglalak. Ito po. So ito, tatanggalin natin. Yan po yung kanyang screw. Yan po yung maghihigpit sa kanilang dalawa. Ito na po ngayon, yung dalawang doorknob natin, no, yung magkabilaan, ipapasok na po natin siya dito. Yan. Ito po, dito po natin yan. Itong part na to, papasok po natin yan doon. Yan. Dito po rin yan papasok sa kabila. Yan. Tapos ito po. Yan. Ngayon, i-screw na po natin. Ito po ngayon, i-screw na po natin siya. No? Pwede po muna, pag itong mahaba, kamayin pa. Pero pagka ito po ay matigas na, kailangan na po natin siyang gamitan ng Phillips screw.
Ayan po, ito po. Ngayon, kailangan po nating i-testing kung gumagana po ba pag sinususian siya o hindi. Dapat po itong pinya na to bumababa po yan. So, ito po ngayon, nakalak na siya. Ngayon, pag binuksan, ayan po. Kung inyo pong makikita, bumababa. Ayan po. Ayan, ito po, nakalak. Tapos, pag inikot po yung pinaka-pindutan niya sa likod, yan po, magbubukas na po siya. So, next na po natin gagawin ay yung sabitan po nito. Yung pagpapasukan po nito dito sa area na to ng hamba. Ito ngayon mga kapatid, meron po kaming ibabahagi sa inyo ni Foreman Nilo. Napakahalaga po ng bagay na ito na nadidisregard po ng iba nating mga kapatid na mga karpintero na basta-basta na lang po ikinakabit itong plate na to, itong pinagsasabitan nito. Basta-basta na lang po nilang binubutasan. Pero napakahalaga po. Alam nyo po mga kapatid, kahit anong gawin po ninyong susi dito sa ating doorknob na to, kahit susian po natin yan ng susian, kung ito po ay hindi nagawa ng tamang pagkakabit nito, mabubuksan po yan. Kasi ito pong area na to, no, nagagawa pong sundutin po yan ng mga masasamang loob natin, mga nasa paligid, no, nagagawa po nilang sundutin yan. Kapag ito po ay naisama po yan sa loob. Dapat ito po, ito lang po, ito po, ipapakita ko po ang example. Dapat po sa pagkakabit na itong plate na to, ang makukuha lang po dapat niyan, ito, yan lang po. Yan lang po. Ito lang po ang makukuha. Ito dapat po naiiwan. Parang ganito po ang magiging itsura. Oh. Yan. Kita nyo po. Yan. Yan. Yan lang po dapat ang nakapasok dito sa loob. Yan. Kasi po pag ito po ay nakababa, kahit anong gawin pong sundot nila dyan, hindi po bababa yung pinakapin niya. Hindi po yan kayang buksan. No? Kahit sundutin po nila ng sundutin yan, yan hindi po nila mabubuksan yan. Pero pag ito po, nakasama yan sa loob, yan, kagaya po yan, ito po, papakita ko po sa inyo. Kapag ito po, yung maliit na pin na yan, at saka ito po, nakapasok yan sa loob, pag sinundot po yan dito, yan, kung inyo pong makikita, bumababa po siya. Ayan o. Yan, bumababa po siya. Marami po mga kapatid tayo ngayon na mga, sorry po sa mga kapatid natin na mga karpintero na hindi po nagagawa ito ng tama. Malaking bagay po yan. Kasi tingnan nyo po kapag ito po ay hindi yan nakapasok sa loob, kahit sundutin po yan, hindi po yan bababa. Yan. Hindi po katulad, yan, hindi po katulad kapag ito po ay nakapasok doon sa loob, sa kanyang plate. Kapag nakaganyan po yan, pag sinundot po yan, yan po, nabubuksan po siya. So, napakahalaga po niyan. Hindi lang po basta-basta ito ikinakabit. Yung iba po kasi basta na lang po sinasalpak, basta-basta na lang po kinakabit. Pero hindi po nila basta-bastang na kung gaano ba kahalaga yung bagay na to. Ayan po. Oh, tingnan nyo po. Nakababa po yung maliit na pin. Kaya kahit po sundutin, pag nakalak po yan dito, pag sinundot yan dito, doon sa hamba, yung iba po kasi ginagawa, naglulusot lang po ng mga maninipis na mga bagay dyan para sundutin to. Pero kahit lumusot po yan dyan, kahit sundutin niya to, hindi po yan bababa. Kasi po, hindi po nakasama doon sa kanyang plate, itong maliit na to. So, lagi pong tatandaan, huwag pong isasama yan doon sa pagpasok niyan. Yan po. Oh. Yan, huwag pong gagawin ganyan. Maling-mali po yan. Ito po. Oh. Yan, maling-mali po yan na nakapasok. Dapat ito lang po ang nakapasok dyan sa loob. Yan, ganyan lang po dapat ang magiging itsura niyan. Ayan po. O, ayan po, kita nyo. Tapos yung isa lang, yan. Pag yan lang po ang nakapasok, hindi po yan nasusundot. Basta-basta. Yan. Yan po. Yan o, kahit sundutin po yan, hindi yan bababa. Pero pag ito po ay nakapasok, yung maliit na yan, yan kung inyo pong makikita, yung maliit na yun. Kahit po nakalaki yan dito, pag nasundot yan dito, mabubuksan. Yan po. Yan, maraming salamat po.
Yan po, maraming salamat po sa inyong mga kapatid. At dalangin po namin na ang video po namin ni Foreman Nilo ay nakatulong po sa inyo ng malaki, lalong-lalo na po sa huling part ng ating video. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama. Salamat din po sa kasama po natin kay Foreman Nilo na tumulong po sa atin at gumabay po sa atin habang kinakabit po natin ang doorknob na ito. Dalangin po namin na ang video ito ay nakadulot sa inyo ng kaalaman, nakadulot sa inyo ng inspirasyon. Sa muli po mga kapatid, kasama po ang ating kapatid na si Foreman Nilo. Ito po si Judrios. God bless.